Dodi, sa sobrang hilig sa chichirya, umabot sa puntong inuulam na niya ito. Pag nasa school, puro chichirya, umaga, tanghali. Ang kanya naman daw paboritong panulak, soft drinks. Hindi na ako uminom tubig. Heto na si Dodi ngayon. May parang maliit na ahas na nakapulupot sa ilalim ng kanyang balat. Kulubot na at naninigas pa. Pero hindi raw ito bukol, kundi lumobong ugat. Ang tawag dito, AVF o arteriovenous fistula. Dito raw dumadaan ang dugo sa tuwing siya'y idinadialysis. Si Dodi kasi, sa edad na 20 anyos lang, na-diagnose na ng CKD o chronic kidney disease. Ang itinuturong dahilan, ang labis niyang pagkain ng junk food at nang ginawa na niyang tubig ang soft drinks. At hindi siya nag-iisa. Bakit nga ba parami ng parami at pabata ng pabata ang mga tinatamaan ng sakit sa bato? Ikaw, nakabubuti ba ang iyong lifestyle at diet sa iyong bato? Alam mo ba ang lagay ng iyong kidneys? Si Dodi, malusog naman daw noon ang kanyang pangangatawan. Pero taong 2020, meron siyang napansing mga pagbabago. Namaga po yung mukha ko ng sobra. Palaging masakit yung likod, masakit yung pag-ihi, saka mahina po, ma'am. Dahil dito, dinala siya sa Tuguegarao City para magpa-check up. At doon na nalaman na sa edad niyang 15 anyos lang, meron na siyang sakit sa kidney o bato. Agad siyang inirekomenda ng mga doktor na sumailalim sa dialysis. Para daw po matanggal yung mga tubig dahil sobrang manas na po ako noon. Kung di daw po ako ma-dialysis, baka di na daw po ako mabubuhay. Ginagawa ang dialysis para mapanatiling buhay at maayos ang katawan ng pasyenteng may malubhang sakit sa bato, lalo na kapag hindi na sapat ang gamot o dieta. Sa dialysis, nililinis ang dugo sa pamamagitan ng pagtanggal ng mga lason, sobrang asin at sobrang tubig at saka ibinabalik nito ang malinis na dugo sa katawan. Simpleng paliwanag pero napakasakit itong pagdaanan. Ang isa po, peritoneal dialysis na mas madalas naming gamitin sa mas bata. Ito po, nilalagyan ng catheter sa tiyan, nilalagyan po ng dialysate fluid, yun po ang humihigop ng dumi ng katawan. Ang isa namang dialysis ay hemodialysis. Pag dumating po ang bata na biglaan, nahirap ang paghinga kasi hindi na umiihi, puno na ng tubig ng katawan. Pag matagalan na pong dialysis sa kakatusok, kuminsan po nasisira rin yung graft, kaya may mga nakikita kayong kuminsan mga lumalaki pong mga ugat na po. Naaawa nga ako sa kanya, ma'am. Palagi akong nagpe-pray, umiiyak dahil hindi ko talaga matanggap na nagkaganon siya, ma'am, dahil sabi nila sa akin yun daw, tridor daw yung kidney na sakit, ma'am. Nung una po, hindi ko po alam kung ano nangyayari sa akin. Nung tumagal na po, na-realize ko po na sobrang lala pala po ng sakit ko. In-accept ko na lang po kung ano po yung kapalaran ko, ma'am. Yung lifetime na pala po. Aminado si Dodi, inabuso niya noon ang kanyang katawan. Uminom din po ako ng alak pagkasama yung mga barkada. Yosi, mula nung nagkasakit po ako, mabilis na po ako mapagod, ma'am. Kahit konting lakad lang po. Minsan po kasi pag napapadami ako ng tubig, hindi po ako nakakahinga, ma'am. Kaya po ako nag-oxygen. Hanggang sa bumukol na nga ang kanyang bisig at braso sa tagal na niyang dinadialysis. Kaya po lumalaki yung ugat namin sa braso, ma'am, kasi nga gumawa po siya ng pistola. Yung pistola po na yun, naiipon po dito sa braso. Doon po nila tinutusukan. Doon po nila ginagawa yung in saka out na kuhan, ma'am. Nakarayom. Doon po nila drain yung dugo ko, ma'am, para malinisan. Ang kanyang likod naman, nakukuba na. Nangangapal din daw ang kanyang ngala-ngala. Ang balat naman niya sa tiyan, lumaylay at tila nagkaroon na ng marka. Sumasalang siya sa dialysis 3 beses kada linggo.
4 na oras mong titisin yung itututok kayo na 2 malalaking karayom, ma'am. Nandun na rin yung may time na panghihina, nag-chills, nagka-cramps. Pero tinitis ko na lang po. Kasi nga po yun po yung dugtong ng buhay ko. Maisip ko na lang po kung makakauwi ko pa ba. Hindi na. Tinatatagan ko na lang po yung loob ko, ma'am. Kasi sobrang hirap. Kahit nahihirapan po kayo ako pag sabihin, ma'am. Kasi mas lalo lang po silang mag-aalala sa akin. Sobrang hirap ng pinagdadaanan ko, ma'am. Mapadialysis, financial, ganun po. Talagang malaki ang binabayaran namin, ma'am, dahil yung session niya, 3,500 per session. Dahil sa kanyang sakit sa bato, ang mga pangarap ni Dodi, lahat gumuho. Wala na akong ganong mag-aral kasi nga po, yun, mahina na din po ako. Gusto ko pa sana naging pulis. Kaso wala na po. Di na po siguro matutupad. Sobrang pag-isisip po, ma'am, kasi nga po yun. Lagi ko pong napapaisip na ano kayang kalagayan ko ngayon kung wala akong sakit. Pero wala po. Hindi ko na po nagagawa dahil nga po may sakit na po ako. Ang ginagawa ko na lang po, araw-araw, nag-cellphone, nagla-live po ako araw-araw para may mga taong naasahan ko pong tumulong, ma'am. Palagi akong nagpe-pray, ma'am, na sana umaba pa yung buhay ng anak ko dahil talagang mahal ko yung anak ko, ma'am. Ginawa namin lahat ang paraan, ma'am, para mabuhay lang siya. Binenta namin yung bahay namin sa lupa namin para sa kanya, ma'am. Parang hindi ko siya kayang makikita, ma'am, na palaging magdadialysis siya, ma'am. Pangarap ko na sana magka-transplant na ako para maranasan ulit yung buhay na normal po. Pero dahil sa walang pinansyal, hirap, hindi ko na lang po iniisip. Ang chronic kidney disease o CKD ay unti-unting pagkasira ng bato na kadalasang hindi agad napapansin. Sa paglipas ng panahon, nasisira ang kakayahan ng kidney na magsala ng dumi at sobrang likido sa dugo. Dahil tahimik ang mga sintomas nito, marami ang nakakaalam na lang ng sakit kapag huli na at kailangan na ng dialysis. Sa buong mundo, CKD ang isa sa mga nangungunang sanhi ng kamatayan at naaalarma na ang DOH o ang Department of Health sa tumataas na bilang ng mga kaso ng CKD, pati na sa mga bata at teenager. Sa Pilipinas po, may 7 million cases na po tayo ng chronic kidney disease. At ang nakukuwang rate po ngayon, 120 per million Filipinos na dadiagnose po na may CKD. So nakakabahala po tong datos na to. Way back 2022, it was only like around 58 or 50,000 plus yung members sa exclusive group namin. And then ngayong 2026, umabot na siya ng 91,000. Ang kakaiba sa mga bata, iba-iba ang cause habang tumatanda. Meron yung mga inborn, meron yung mga immune-related na sakit, pwede ring infection, pero pag hindi po yan naagapan, pwede po siyang mag-cause ng chronic kidney later on. Mas nakikita namin ang malaking epekto ng mga hindi healthy na pagkain katulad ng mga junk food, soft drinks, pagdating po ng mga adolescents. Ang high blood at diabetes sa matatanda, ito po ang mga leading causes ng chronic kidney disease. Sa Iligan City sa Mindanao, may pumapakyaw ng mga paninda sa tindahang ito. Mahilig bumili ng chichirya. Ang 9 na taong gulang na si Sean. Katawala pa ko ga sakit sa una akong perican on kay frozen product. Tanan mga Japos, maunay lang gipakaon ako. Pero ang pagkain niya nito, naging mitsa rin ng kanyang sakit. Bigla na lang siya hinihingal. Tumatagal ng 1 oras. So akala namin dahil sa kalikutan niya, binaliwala lang namin. Hindi na talaga tumigil hanggang nagmadaling araw. Dinala na namin siya sa ospital.
Matapos sumailalim sa mga laboratory test, napag-alamang malubha na pala ang sakit ni Sean sa bato. Nasa stage 5 na siya ng CKD, ang last stage. Sa video, makikita si Sian na inaalalayan, pati ang kanyang paghinga. Hindi namin inasahan kasi wala kami history na ganyan na sakit. Nagtaka din kami kung ano bang pagkukulang namin. Gulong-gulo din kami kasi hindi kami na-expect na ganyan kalala na pala yung sakit niya. Pero napag-alaman din naming congenital ang sanhi nito mula pagkabata. Sadya raw mahina ang kanyang kidney. Sinabi ng doktor, baka inborn. Kasi kung healthy lang talaga yung kidney niya, hindi man sa ilang taon lang kinain ng junk food, di naman masisira yan agad daw. Dahil sa nangyari, 3 araw kada linggo, kailangang magdialysis ni Sean. Di na ako happy kay di na ako kadula, di na ako kakaon kung sa kong kuan kay akong kidney kay guba na duha na kabuok. May tag na ay mo donate sa akong kidney. Akong kadlukan ko mag-dialysis ko kay dako ang dagom, kuan pa jud sakit. Maghagra ko sa akong papa. Nitong Biyernes ng hapon, schedule ulit ng kanyang dialysis. Sa ospital dito, ma'am, pag may slot ka, lilibre ka. Pero kung wala kang slot, lalabas dyan emergency. So, kailangan mo magbayad kasi magkuha ka ng private nurse para magbantay sa kanya, mag-asikaso sa machine. Ang PhilHealth package ngayon, 6,350 per session. Dati kasi parang up to 90 sessions lang. Ngayon, 156 sessions per year. Sa makatuwid, kung 3 times a week ka nag-dialysis, which is yung karaniwang reseta sa mga nag-dialysis, sagot na ng PhilHealth ang lahat noon. Dapat po yung dialysis center, bago kayo magsimula, tanungin ninyo kung libre. Sa mga kasong katulad niya, ang nakikitang solusyon, kidney transplant. Sinabi ng doktor, ma'am, na pwede daw ako o yung ate niya, baka mag-match kami ng kidney. Willing naman ako para lang sa kanya kasi bata pa siya, ma'am. Sa ating bansa, mahigpit ang mga regulations, ang mga donation. Pag ang kidney nang galing sa kamag-anak, malamang sa malamang compatible ito. Ang inisip ko rin kasi baka may babayaran, hindi namin kaya yung bayarin pag ganun nga procedure. Dati, hindi pa ganun kataas yung transplant package ng PhilHealth. Ngayon, under this administration, tinaasan nila. Ang ating coverage ngayon is 900,000 hanggang 2 million. Samantala, pinangungunahan naman ng Department of Science and Technology, Food and Nutrition Research Institute o DOST-FNRI ang proyektong Front of Pack Labeling, isang malinaw at madaling intindihing marka sa harap ng mga pagkaing nakapack. Layunin nitong tulungan ang mga mamimili na agad makita kung alin ang naglalaman ng maraming asukal, asin at taba at kung alin ang mas masustansya. Sa pamamagitan nito, umaasang mahihikayat ang mga Pilipino na pumili ng mas ligtas na mga pagkain araw-araw. Sa ganitong paraan, mas maaalagaan daw ang ating mga bato. Kailangan natin maintindihan na hindi lahat ng processed food ay masama. Examples ng processed foods ay pasteurized milk, mga canned goods, mga dalatang isda, tinapay. Ang dapat binabantayan talaga natin ay yung mga pagkain na may mataas na asukal, asin, at taba. Kailan natin nasasabi na sumasobra na yung pagkain natin ng processed food? Kapag mas madami na tayong kinakain na processed food kesa mga sariwang pagkain. Sa patuloy na pagdami ng mga kaso ng chronic kidney disease sa bansa, kaya pa ba itong maiwasan? Paalala ng mga eksperto, uminom ng sapat na tubig, bawasan ang mga matatamis, maaalat, matataba at processed food at magpa-check up ng regular. Ugaliin din ang pag-e-exercise. Dahil ang sakit sa bato ay tahimik, pero kapag tumama, parang binagsakan ka na rin ng napakalaking bato.
Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.